5 types of Christians, regardless of denominational or church affiliation. 1. Classic. Ito yung uri ng mga Kristiyano na walang pagkakupas. Ibig lamang sabihin, sila'y hindi affected ng anumang bagay o gawain na trending ngayon. Matibay ang pundasyon ng ganitong mga Kristiyano at hindi nakadepende sa anumang ari-arian. Isinusuot at ginagamit ang halaga at importansya ng kanilang pagkatao. Maigting ang pagmamahal nito sa kapwa-tao, maging sa mga hindi mananampalataya. Mga walang arte sa katawan ang ganitong mga Kristiyano at ang pinakamahalaga sa kanila ay ang maayos at matuwid na pamumuhay. Higit sa lahat, hindi sila nakatali sa anumang pangalan ng iglesia, sekta o denomination at maging ng anumang relihiyon. 2. Oldies. Ito yung mga Kristiyano na grabe sa pagka-konserbatibo. Napakaraming bawal mula sa paraan ng pagkain, pananamit, pananalangin, pag-awit, pagsayaw at pagpupuri sa Panginoon. Bagamat mga Kristiyano na wala pa rin silang amnesia sa mga sangkatutak na pamahiin na pawang mga namana lamang buhat sa tradisyon at kultura. 3. Trendy. Maganda lang sa Ingles pero ang ibig lamang sabihin nito ay gaya-gaya. Ito yung mga Kristiyano na kung ano ang uso, doon sila. Kaya kapag may umaalinggaw-ngaw na bagong programa ng ibang iglesia, kahit hindi applicable sa church setting nila, gusto itong i-apply at ang sinumang kumontra ay kontrabida. At pag may nakikilala o nagiging tanyag na pangalan ng ibang iglesia, sila'y lumilipat dito upang maging kaanib. Ang mga trendy Christians ay parang mga tipaklong. Sila'y mahilig tumalon ayon sa uso at takbo ng panahon. Ikaw ay trendy Christian kung hindi ka makontento sa iglesyang kinabibilangan mo. Ikaw ay trendy Christian kung ang style ng buhok at pananamit mo ay nakatanikala at nakasusi sa kung ano ang uso. 4. Extremist. Ito yung uri ng mga Kristiyano na super extreme pagdating sa kanilang mga paniniwala. Delikado ang mga ganitong Kristiyano. Sa sobrang relihiyoso ay nawawala naman na sa wisyo. Ito yung mga Kristiyano na parabang wala na silang hindi alam patungkol sa Diyos. Grabe sa extreme ang faith sa supernatural healing, deliverance, prophecy, word of knowledge, giving, anointing, and so many others, to the point na hindi na isinasaalang-alang ang mga bagay na hindi nagagap ng ating kaisipan patungkol sa sovereignty ng Diyos. Ito yung mga Kristiyano na halos hindi na pabor sa kilos ng siyensya. In other words, overacting and overreacting na ang ganitong mga mananampalataya. At sa halip na makatulong sa kapwa Kristiyano, kung minsan di madalas pa, sila'y nagiging katitisuran ng ibang bagong mananampalataya. Sila rin yung maraming naipupuna sa ibang mananampalataya o iglesia, ngunit hindi naman makita ang malahiganting kakulangan at pagkakamali nila. 5. Compromising. Ito yung uri ng Kristiyano na hindi nga mga extreme, ngunit madali namang madala at agusin ng malalakas na agos at masamang ihip ng hangin. Kumbaga, sa buko ay malauhog sila at sa tubig naman ay maligamgam. Ayon sa kanila, magagaling lang daw silang makisama. Yun nga lang, ang pakikisama nila ay tuluyang nagdadala sa kanila sa iba't ibang gawain na maliwanag na labag sa kalooban ng Diyos. Mababaw ang pundasyon ng ganitong klase ng mga Kristiyano. Sila yung mga mananampalataya na pag isinama mo na sa inuman at sinamahan mo pa ng pulutan, talo-talo na, at laging gamit
ang pangangatwirang konti lang naman at saka tao lang ako at nanghihina. Sila yung mga mananampalataya na gagawa ng tama pag nakikita ng kapwa mananampalataya. Ngunit pag nalingat ka na makagagawa na ng hindi tama. Tulad na lamang ng pagkuha ng mga bagay na hindi kanila. Sa halip na isauli ito sa may-ari, ang pakiramdam at pananaw pa'y tugon ito ng Diyos bilang isang pagpapala. Bagamat mga Kristiyano, hindi pa maliwanag at umuusad ang mga prinsipyong nilalakaran ng mga taong ito. Mababaw pa ang pundasyon, kaya kailangan pang lumalim ang relasyon sa Diyos at pagkaunawa sa mga salita ng Diyos. Bagamat mga Kristiyano na, mas mahalaga pa rin sa kanila ang sasabihin ng kapwa-tao. Compromising Christian ka kung pagkatapos mong gawin ang isang pagkakamali ay inuulit at paulit-ulit mo namang ginagawa. Kung compromising Christian ka, ang magandang balita ay may pag-asa ka pa. Basahin ang Revelation chapter 3 verses 14 to 19. Paalala, ang mga classic Christians ngayon ay maaaring mga dating mga oldies na nakaranas maging extremist and then later on naging trendy sa pamumuhay na compromising. Ibig lamang sabihin, these types of Christians can also be considered as levels of Christian growth. I hope na you learn something sa video presentation na ito. Pwede mo itong i-forward sa iyong mga ka-churchmates para sa spiritual assessment nila.